Sa video natin ngayon mga kamaestro ay alamin naman natin itong tungkol pa rin sa IPCRF. Ito para naman sa school year 2023-2024. Ayan, so naglabas na po kasi ng panibagong DepEd Memorandum, no, ang ating kagawaran, no, sa pangunguna po ng ating bagong talagang Secretary Sani Angara. Ito po yung paglilinaw doon sa Executive Order number 61 na pinirmahan po ng ating Pangulong Marcos itong nakaraang June. Ayan, di ba? Kasi almost mahigit isang buwan na tayong nag-aantay ng malinaw na kasagutan, no, mula po sa DepEd kung matutuloy ba talaga or hindi itong ating IPCRF para sa school year 2023-2024. Ito may maganda balita sapagkat ilang araw pa lamang po ang nakakalipas, no, nang maupo si Senator Sani Angara bilang bagong DepEd Secretary ay nagpalabas na po siya ng DepEd Memorandum para malinawan po ang lahat ng empleyado ng DepEd. No? Siyempre kasama na tayo mga teachers, no po, and siyempre yung mga non-teaching personnel din, no, tungkol pa rin dito sa ating IPCRF 2023-2024. Ayan. Tuloy pa rin ang ating IPCRF 2023-2024. Ayan, based po yan dito sa DepEd Memorandum OSEC-2024-01. Ayan, ang title po niyan ay Guidance on the Implementation of DepEd Results-Based Performance Management System o RPMS relative to Executive Order number 61 Series 2024. Yan, pinalabas po yan ngayong araw mismo, July 22, 2024. Walang iba po mula sa ating Secretary Sani M. Angara. Ayan, so sa unang part po ng memorandum na ito, nakalagay po dyan na suspendido po ang RPMS para sa school year 2024-2025. So yun lamang po ang suspendido, ano. Yan, nakalagay naman po dito. Meron na rin po akong ginawang video, no, patungkol dito sa unang part po or unang bahagi ng memorandum na kung saan nakalagay diyan na clear po, no, na talagang suspendido po ang RPMS para sa school year 2024-2025 until further notice. Ayan. Then next po, ito po yung next part ng memorandum. Ayan, hindi ko na po yan babasahin kasi medyo tatagal po tayo diyan. Doon na po tayo sa pinakamahalagang part kung saan nakalagay, no, yung pagsasubmit pa rin. Ayan, nakalagay dito itong number 3. Ayan, hence the submission of OPCRF and IPCRF ratings of school-based personnel for school year 2023-2024 shall still be required. Ayan, so naka-highlights po yan. Malinaw po. Submission of OPCRF and IPCRF ratings of school-based personnel for school year 2023-2024 shall still be required. So ito na po yung ginagawa natin ngayon, ano po, yung 2023-2024. So ulitin po natin para hindi po tayo magkaroon ng kalituhan. Ang kansilado lamang po or ang suspendido is yung 2024-2025. Ito po yung parating, no? Ito po yung parating na school year natin na magsisimula sa July 29. Samantalang itong nakaraang school year, yung 2023-2024, yun po ay tuloy pa rin, ano? Nakalagay dito, this is to avoid possible grounds for disqualification of school-based personnel from monetary and non-monetary performance relative incentives. Ayan. Then nakalagay naman dito sa paragraph 4, in view of the foregoing and to provide DepEd schools and school-based personnel ample time to perform RPMS-related activities, an adjusted and revised RPMS timeline for school year 2023-2024 shall be provided as follows. So maliwanag po dito, adjusted po yung submission po ng ating IRP or ng ating IPCRF. Ano po mga kamaestro? Ayan, kaya kung hindi pa kayo nakakagawa or hindi pa kayo nagsisimulang gumawa nitong ating IPCRF, kasi nga di ba maraming mga region ang nagsuspend, no? Nagsuspend ng paggawa nitong IPCRF. So mayroon pa po kayong time na gawin ito. Kasi na-adjust na nga po yung submission. Nakalagay dito, ito yung ating school year 2023-2024 RPMS cycle, phase 3. Ayan, sa phase 3 po, ang gagawin natin, review and assessment of individual performance. Ayan, nakalagay dyan, until September 15, 2024. So, syempre, ang involved dyan is yung ratees, which is kayo, yung teacher 1 to teacher 3, and then yung master teacher 1, master teacher 2, and then yung rater or yung approving authorities. So, dito naman, pagka T1 to T3, syempre, ang rater natin, kadalasan is yung mga MTs natin. And then, para naman sa mga master teacher, ang rater naman is yung mga school head, syempre. Ano po? So, until September 15 po yung pag-review, no, ng ating IPCRF. Then, para naman sa OPCRF, same din po, until September 15 din yung pag-review niyan. Then, yung phase 4 naman, yung finalization of development plans
Ayan, nakalagay dito yung IPCRF Individual Development Plan or yung IDP. And then yung OPCRF naman para sa mga school head, yung development plan naman dyan, syempre ang persons involved, same pa rin, ratees, which the teachers and the non-teaching personnel, and then for the ratees naman is the school heads para naman sa OPCRF. So dito naman until September 15, 2024 din. Then ito na yung pinaka last part diyan, is submission of IPCRF and uploading of teachers eIPCRF through eIPCRF system. Ayan, gagawin po yan or dito po yan sa link na ito. I-upload no yung ating eIPCRF. So kapag ito naman po mangyayari ito pag tapos na yung ating IPCRF and OPCRF, ano po, kapag na-sign na po siya ng mga rater at ng ating approving authority. So pagka na-accomplish na po yung IPCRF, ano po, nagkasundo na po kayo, nagkaroon na kayo ng agreement between the rater and the ratee. Syempre magpipirmahan na yan sa hard copy. So after po magkaroon ng pirmahan sa hard copy ng rater and ratee, so automatic po yun ay i-upload na sa link na ito. Ayan yung link. Ayan, pwede nyo naman pong i-search na lang yan. Or yun po yung ating eIPCRF system. So yun po ay mangyayari naman sa ngayong darating na September 30, 2024. So same din po sa OPCRF, submission of OPCRF to SDO, and then accomplish OPCRF. Para naman po to sa mga school heads. So yun naman po ang deadline po noon is September 30, 2024. Ayan, so malinaw po dito mga kamaestro, ang deadline of submission natin ng ating IPCRF and eIPCRF ay sa darating pang September 30. So we still have almost mahigit 2 months pa no, to prepare para dito sa ating IPCRF for school year 2023-2024. So yung mga kamaestro natin dyan, so wag kayong mag-alala, wag kayong matakot na baka late na, wala tayong preparation. So you still have ample time to prepare. Yun nga, kasi nga ang ating submission is sa September 30 pa naman. So yun, almost 2 months mahigit pa. Dito naman sa paragraph 5, finally, the implementation of fiscal year 2024 RPMS for non-school based personnel and the DepEd Central Office, CO, and Regional Offices, RO, and Schools Division Offices, SDO, shall continue to be enforced. The existing guidelines and issuances governing the accomplishment of OPCRF and IPCRF of non-school-based personnel shall remain in effect. Ayan, so yan po yung kabuuan ng DepEd Memorandum number 1. Ayan, so ito po yung karugtong ng ating memorandum. Di ko na po yan iisa-isahin kasi nabasa ko naman po, na-discuss ko na po yung pinaka-importanting parts ng ating memorandum. Alright, so sana po ay nalinawan tayo. Ayan, so bago ko tapusin tong ating video, so ulitin lang natin, tuloy pa rin po ang ating submission ng IPCRF for 2023-2024. Pero po adjusted lamang po yung ating timeline. So ang deadline po ng submission ng IPCRF and eIPCRF ay sa darating pong September 30, 2024. Ayan, so dito ko natatapusin tong video natin ngayon mga kamaestro. Kung bago ka pa lang sa channel natin, click mo na yung subscribe button dyan para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!